Dahil marami kaming narinig sa inyo, personal experience, yung mga pinaabot nyo, technical aspect, meron din po historical, at meron din pong marami pang dumating na mga informasyon. Andito po ang ating mga kasamahan, may gustong reaction, recommendation man at mga punto na gustong iabot po. At unahin po natin ang Congressman ng Lalawigan ng Laguna, Congressman Dan Fernandez. Thank you, Mr. Chair. Maraming po salamat. Well, ang katanungan ko lamang sa mga mangingisda, no? Kasi basically, doon sa nadinig namin kanina, talagang lumalabas na matagal na kayo nangingisda doon sa lugar ng Baho Masinloc. At nasabi ni Governor Ebdane na panahon pa ata ng Kastila, nakapangato sa Panatag, tinatawag na nating Panatag, tinatawag na nating Scarborough, tinatawag na nating Carburo. Parang meron pang Maruna at ako nadinig dati na tinatawag tong So ibig sabihin, talagang matagal ng claim to ng Pilipinas. At nabasa ko dun sa primer na tungkol dito sa Masinloc na pumasok lamang ang China noong 1980. Tama po ba yun, Governor? Nung parang pinangalanan nila yung Masinloc na yan na Wanyang. Parang gano'n nakalagay. Nung pumasok sila, ang Taiwan sa China. Ngayon, ang tanong ko sa ating mga mangingisda, basically, pag nangingisda kayo doon, talagang kanya-kanya po ba tayo na nangingisda? Kasi kanina, nadinig ko, pag umalis kayo ng Wednesday, babalik kayo ng Friday, kasi masyadong malayo. Ilang oras po ba ang papunta doon? Sir? Ilang oras po? Sir? 12 hours. Hanggang 16 po, depende sa hangin. So, mga 3 araw kayo bago makabalik. Parang ganun po. At kung kayo po'y bumabiyahe doon sa areang yon, na kung saan tinatawag yung lagoon, nadinig ko kay Governor, na punong-puno ng mga isda. So, kanya-kanya po kayo ng pagbabiyahe. Ganun po ba yon? So, ang ginagamit nyo po ay yung kanya-kanyang bangka. At pag nakikita nyo yung ating mga foreigners like China, Vietnamese, Malaysia, sila rin nangingisda rin sila doon. At gumagamit din sila ng bangkang mga katulad ng bangka ninyo. Malalaki. Malalaki ang mga bangka nila. Yes, Hello, sir. sir. Malalaki po. Malalaki. At Dati po, sir, open lagoon yan, sir. Lahat, China, Malaysia, Indonesia, lahat, sir. Hindi, open ako. Okay, alam ko yun. So, siya tanong ko, kapag nangingisda kayo, kanya-kanya kayo, di ba? Opo, Kanya-kanya. Opo, sir. Tapos, Opo, ang mga nakikita niyo mga vessel ng Vietnam, ng Malaysia, ng China, mga malalaking barko. Opo, Yun ang sir. ginagamit nilang pangingisda. Correct? Yes, sir. Mr. Chairman, medyo kanina kasi, tinitingnan ko yung parang malaking problema na kinakaharap nila eh. Parang somehow, nung unang panahon na tayo nangingisda, ganyan ang ginagamit natin, maliliit na bangka. Dumaan ng maraming panahon, ganyan pa rin ang ginagawa natin ng klase ng pangingisda. We have evolved. Ang China, ang Vietnam, ang Malaysia, they have evolved the fishing boat and the fishing style. Yung system ng kanilang pangingisda, ibang-iba na po ngayon. Pero ngayon, Why sir, not? Why excuse me, not? sir. Why Pero not? ngayon- Opo, sige po. Why not consolidate? I-consolidate natin ang ating pong mga grupo na kung saan sama-sama tayong mga isda ng malaking barko na dala-dala natin, complete with protective gear. Systematic ang pagkuha ng lugar kung saan tayo mangingisda na makikita natin na kung saan yung maraming isda, na kung saan matatakot din yung ating mga kalaban. Mr. Chairman, ang aking pong proposal, dahil nakita po natin yung kanilang problema that still kanya-kanya ng pangingisda ang ating mga mangingisda at pag pumupunta sila sa laot, yung kanila pong seguridad ay hindi natin matatawaran. Dahil kung ganun po ang estado na kinalalagyan nila sa ngayon, na nangingisda sila using the traditional boat, I think ang ating pong mga mangingisda ay mailalagay sa mapanganib na sitwasyon. Kaya, I would propose, Mr. Chairman, siguro parating natin kay Speaker at sa ating mahal na Pangulo, na i-equip natin ang ating mga, ano po ba kayo? May kooperatiba po ba kayo? Ano, halimbawa po, sa samahan po ninyo, ilang kayong mga mangingisda na may-ari ng mga bangka? Kasi may nadinig ako sa inyo kanina na may mother boats kayo eh.
Pero yung mother boats nyo, halimbawa, dumating na kayo, grupo na, isang malaking meron po ba kayong parang pinaka-mother boat? Pero gaano po ang kalaki yung mother boat nyo? Kumakarga po ng mga... Yung motherboard po namin, sir, kumakarga po ng 6 na tonelada, ganyan po. 6 na tonelada. Oo, more or Pero less yung yan po. sa mga Malaysia, sa China, gaano kalaki yung kanila? Bako na po yun, sir. Malalaki Yun. na. Oh. Yun ang nga sinasabi natin. Opo. I think, sa aking pananaw, siguro, kung magsasama-sama po tayo, lahat ng ating mga isda, i-consolidate natin, tingin ko, in group, we have that power. No? Na tingin ko ay mas magiging deterrent sa ating mga kalaban. Kumbaga, protection po natin yun. And siguro, ang kanina si ano pangalan mo, brother? Noli, ramdam kita kanina. Ramdam kita. Kasi sinasabi mo, pag dumarating ang mga eleksyon, dito lang naglalabasan yung mga politiko. Pero, alam mo, kapatid, I would like to emphasize that yung order ng ating Pangulo at ni Speaker Martin Romualdez, hindi pa naman mangangampanya si Pangulong Marcos eh. Pero nakita nyo ng pakikipaglaban na ginagawa niya sa mga bansang gustong sumakop sa ating lugar. Hiniharap na niya ang kanyang pagkatao. Kaya may eleksyon man o wala, lalaban tayo sa kanila. So, sana kapatid, bigyan mo ng tsansa kasi itong isyong to is a national concern. Hindi lamang yung isdang kukunin nyo at kakainin nyo sa araw-araw ang ating pong iniisip dito. Ang ating pong primary objective ay yung tuluyan natin makuha ang area upang sa ganon, saganang makakapagpangisda ang ating mga mamamayan dito sa probinsya ng Zambales. So, Mr. Chairman, yun lamang po at maraming salamat.